Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 3, Week 1 hanggang Week 2. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Matagumpay ng mga Pilipino, pahahalagahan ko. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang tungkol sa Matagumpay ng mga Pilipino, pahalagahan ko. Para sa most essential learning competencies, napahahalagahan ang magaling at matagumpay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay, kwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan, at pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa pagtatagumpay ng mga Pilipino. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang mga natatanging Pilipino na may kahangahangang husay at galing. Mahalagang matutunan ito upang maging tularan o gayahin ang kanilang mga nagawa sa ating bansa o sa buong mundo. Kumpletuhin ang graphic organizer. Mag-isip ng mga salita na maaaring tumukoy sa magandang katangian ng isang Pilipino upang maging matagumpay at mahusay sa kanyang larangan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ilan sa mga katangian ng Pilipino upang maging matagumpay sa buhay ay masipag, matiyaga, makadiyos, masikap, malikhain. Para sa katanungang ito, makakatulong din ba ang mga katangiang ito sa iyong sarili upang maging matagumpay? Ipaliwanag ang sagot. Para sa aking halimbawang sagot, opo, makakatulong ang mga katangiang ito sa aking sarili sapagkat ang pagiging matyaga, masipag, malikhain at masikap sa buhay ay nagiging susi ng tagumpay. Higit sa lahat, ang pagiging makadiyos ay isa sa mahalagang katangian na dapat ipamalas upang lalong pagpalain ng Diyos ang ating buhay. Narito ang ilan sa mga natatanging Pilipino. Alamin natin ang kanilang mga sinabi. Gaya ni Corazon C. Aquino. Narito ang kanyang sinabi. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagiging Pilipino ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagiging kaisa ninyo. Ito ay ayon kay Corazon C. Aquino. Ang sumunod naman na natatanging Pilipino ay Socorro C. Ramos. Ang sabi niya ay, nais kong matulungang matuto ang iba dahil minsan din akong naging mahirap at nagsikap ako upang magkaroon ng karunungan. Ito ay ayon kay Socorro C. Ramos. Ang isa pang natatanging Pilipino ay si Jessie Robredo. Ang sabi niya ay, upang magtagumpay ang ating bayan, kailangang magpakabayani ang mga karaniwang mamamayan. Kailangang magpakabayani tayong lahat. Ito ay ayon kay Jessie M. Robredo. Ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang sinasabi ng bawat sipi tungkol sa pagiging isang Pilipino? Narito ang aking halimbawang sagot. Ayon sa mga sipi, ang pagiging Pilipino ay marunong magpasalamat sa Diyos, masikap upang magkaroon ng karunungan, at maging bayani para sa bayan. Para naman sa pangalawang katanungan, karapat-dapat bang tularan ang mga natatanging Pilipino na nasa itaas? Paano ito gagawin? Narito ang aking halimbawang sagot. Sa aking palagay po ay karapat-dapat silang tularan sapagkat ang tanging hangarin nila ay magtagumpay ka bilang isang Pilipino. Gawin ito ng may tiyaga, pagsisikap at may pagmamahal.
Ang pagpapahalaga sa magaling at matagumpay ng mga Pilipino ay nakatutulong sa atin upang tularan at maging modelo ang kanilang pagtatagumpay. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin sa Matuto sa Iba sa pahina 82 hanggang 83 sa Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, ika-6 na baitang, ikatlong markahan, ang sumusunod na halimbawa na balita. Pansinin kung paano matyagang nagtrabaho at nagpakita ng kahusayan at kasipagan sa pagganap ang ilang Pilipino. Sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Basahin natin ang kwento ng El Gama Penumbra, kampiyon sa Asia's Got Talent. Ika-7 ng Mayo, 2015, ang pinakamahalagang araw sa grupo ng mga kalahok sa Patimpalak. Muli na namang ibinandila ng mga Pilipino ang galing ng mga Pinoy ng tanghaling kampiyon ang El Gama Penumbra. Mula sa bayan ng Tanawan sa Batangas, nabuo ang grupo ng mga kalalakihan noong 2010. Dahil sa napakarami ng grupo ng hip-hop dancers at maliit ang tsansa na sila ay manalo, nagdesisyon ang grupo na mag-focus sa shadow play. Hindi naging madali sa grupo na makamit ang kanilang tagumpay. Ang kanilang kahusayan at kasipagan sa napili nilang larangan ang naging daan sa kanilang pangarap. Marami silang mga kompetisyon na sinalihan at kaakibat nito ang maraming pagsubok sa kanilang grupo. May mga pagkakataon din na hindi sila nananalo, ngunit sa kabila ng lahat, buo ang kanilang paniniwala sa kanilang ginagawa. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang masasabi mo sa grupong El Gama Penumbra at sa kanilang pagsisikap na magtagumpay? Para sa aking halimbawang sagot, ang kanilang kahusayan at kasipagan sa napili nilang larangan ang naging daan sa kanilang pangarap. Marami man silang pagsubok na pinagdaanan, ngunit sa kabila ng lahat, buo ang kanilang paniniwala sa kanilang ginagawa. Para naman sa pangalawang tanong, ano-ano ang mensahe ng kanilang mga palabas? Narito ang aking halimbawang sagot. Iba-iba ang mensahe na kanilang itinatanghal. Ito ay karaniwang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay upang maging matagumpay. Kasama na rito ang pagmamahal sa ating bayan. Ang sumunod naman na kwento ay tungkol kay Kes Valdez, International Peace Prize awardee. Si Kes Valdez ang kauna-unahang taga-Timog Silangang Asya na tumanggap ng International Children Peace Prize Award. Mula sa isang mahirap na pamilya, nakilala niya si Harnin Manalaysay na nag-alaga at kumupkup sa kanya matapos siyang maaksidente at masunog ang kamay. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nagsilbi itong inspirasyon kay Kes. Unti-unti ay naisakatuparan ni Kes ang kanyang mga pangarap para sa mga katulad niya ring tumira sa lansangan at dumanas ng hirap. Nang sumapit ang kanyang ika-7 kaarawan, mas pinili niyang siya ang magbigay. Tinawag niya ang kanyang proyekto na Hope Gifts. Ang laman ng kanyang mga regalo ay mga gamit na panlinis sa katawan na makatutulong sa pag-iwas sa mga sakit. Nangako rin si Kes na ang kanyang napanalunan ay ibabahagi niya sa organisasyong kanyang napili. Muli ay napatunayan na ang pagtulong sa kapwa ay kaya ring gawin ng mga batang tulad niya. Ngayon ay sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, sino si Kes Valdez? Tama! Si Kes Valdez ang kauna-unahang taga-Timog Silangang Asya na tumanggap ng International Children Peace Prize Award. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya, ngunit naging matagumpay sa kanyang mga pangarap. Para naman sa pangalawang tanong, bakit siya naging kakaiba sa mga batang kasing edad niya? Narito ang aking halimbawang sagot. Si Kes ay naging kakaiba sa mga batang kasing edad niya sapagkat kahit sa edad na 7 taon ay mas pinili niyang siya ang magbigay para sa mga batang katulad niya na nasa lansangan. Nagtatag siya ng isang proyekto na Hope Gifts
upang matulungan niya ang mga batang lansangan. Ang sumunod naman na kwento ay ang kwento ni Lea Salonga. Si Maria Lea Carmen Imutan Salonga ay mas kilala bilang Lea Salonga. Ipinanganak siya noong ika-22 ng Pebrero, 1971. Una siyang nakilala sa The King and I ng Repertory Philippines noong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Sa edad na 10 taon, inirecord ni Lea ang awiting Small Voice. Iyon ang naging simula ng kanyang karera bilang isa sa mga sikat na aktres at mga awit sa Pilipinas. Nagsimula ang kanyang katanyagan sa ibang bansa noong siya ay napiling gumanap bilang Kim sa tagumpay na musical na Miss Saigon noong 1989. Nagtamo siya ng mga gantimpala mula sa pinakarespetadong tagapaggawad ng parangal at itinanghal bilang kauna-unahang Pilipina na nagkamit ng Laurence Olivier Award, Tony Award, Drama Desk, Outer Critics Circle at ang Theatre World Award para sa natatangi niyang pagganap bilang Kim. Noong 1993, si Lea ay gumanap bilang Eponine, isang batang ulila sa Broadway production na Les Miserables. Ang tagumpay ni Lea sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa ang siyang nagbukas ng oportunidad sa iba pang Pilipino entertainers upang makilala at kinalaunan ay nag-alay din ng karangalan sa ating bansa. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, bakit isa si Lea Salonga sa itinuturing na natatanging Pilipino? Narito ang aking halimbawang sagot. Sapagkat nagtamo siya ng mga gantimpala mula sa pinakarespetadong tagapaggawad ng parangal at itinanghal bilang kauna-unahang Pilipina na nagkamit ng Laurence Olivier Award, Tony Award, Drama Desk, Outer Critics Circle at ang Theatre World Award para sa natatangi niyang pagganap bilang Kim. 7 taong gulang pa lang siya ay nakapag-record na siya ng isang awiting may pamagat na Small Voice. Naging tanyag siya sa ibang bansa bilang isang Miss Saigon. Para naman sa pangalawang katanungan, sa paanong paraan niya ibinabahagi ang kanyang talento? Narito ang aking halimbawang sagot. Ibinabahagi niya ang kanyang talento sa pag-awit at pag-arte sa mga entablado ng teatro sa ibang bansa. Ito ang naging susi upang mabigyan ng karangalan ang ating bansa. Ang mga kwento ng pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan ay kahanga-hanga. Ito ay may magandang epekto na dapat nating matutuhan sapagkat ang pagtulad sa mga mabubuting katangian ay isang susi sa pagtatagumpay din ng iyong sarili bilang isang Pilipino saan ka man naroroon. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawain ang maikling tula. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Narito ang pamagat ng tula. Pilipino ako, hinding-hindi susuko. Tula ni Patrick O. Opeña. Mahirap man ang pagdadaanan, pilit pa ring aabutin. Hindi hadlang mga tinik para lamang sa mithiin. Hindi na mabilang mga pawis na tumatagaktak. Pilipino ako, isisigaw sa mundo ang aking tatak. May pagmamalaki sa buong mundo itong mga kampyon. Iba't ibang larangan at mga natatangi nilang ambisyon. Kahanga-hanga ang matayog na mga lipad. Magbigay ng karangalan ay kanilang hangad. Nais ko silang tularan sa kanilang narating. Ako'y magsisikap at magpakita ng galing. Hindi ako bibitiw sa aking pangarap. Pilipino ako, tagumpay ay malalasap. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano ang mga aral na natutuhan mo sa nabasang tula? Ang aking halimbawang sagot ay, ang mga aral na natutuhan ko sa nabasang tula ay, anumang pagsubok at hirap ay huwag susuko. Pagsisikap at pagtitiyaga lamang ang tanging puhunan
upang maabot ang mga pangarap. Para naman sa pangalawang tanong, bakit mahalaga na malaman natin ang tagumpay ng iba? Narito ang aking halimbawang sagot. Mahalaga na malaman natin ang tagumpay ng iba dahil sila ay magsisilbing modelo natin upang maging matagumpay rin sa buhay. Nagsisilbi silang inspirasyon sa atin upang maging masikap at matyaga. Para naman sa pagsasanay bilang 3, ayusin ang jumbled words upang mabuo ang tamang pangalan ng mga natatanging Pilipino na matagumpay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, siya ay napiling Miss Saigon sa isang matagumpay na musical. Kilala siya hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Sino siya? Ayusin ang jumbled words. Magaling! Ang tamang sagot ay Lea Salonga. Pangalawa, ang tinaguriang pambansang kamao na naging tanyag sa buong mundo sa boxing. Nagbigay ng mataas na karangalan hindi lamang sa husay sa sports, kung hindi sa panunungkulan niya bilang senador. Sino siya? Ayusin ang jumbled words sa ibaba. Magaling! Siya ay si Manny Pacquiao. Pangatlo, ang kauna-unahang taga-Timog Silangang Asya na tumanggap ng International Children Peace Prize Award dahil sa pagtayo ng isang proyekto ng Hope Gifts. Sino siya? Ayusin ang jumbled words. Magaling! Siya ay si Kes Valdez. At pang-apat, isang grupo na nagwagi sa Asia's Got Talent noong 2015. Anong pangalan ng grupong ito? Ayusin ang jumbled words. Magaling! Ang pangalan ng grupong ito ay El Gamma Penumbra. Para naman sa pagsasanay bilang 4, itala sa graphic organizer ang mga mabubuting katangian na naging susi sa pagtatagumpay ng mga Pilipino. Gawin sa isang malinis na papel. Ang mga mabubuting katangian na naging susi sa pagtatagumpay ng mga Pilipino ay kahusayan at kasipagan, pagkakaroon ng pag-asa, at pagbabahagi ng talento sa iba. Para naman sa pagsasanay bilang 5, basahin ang mga sumusunod na pahayag. Kunin ang iyong sagutang papel at lagyan ng markang check kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at X kung di wasto. Para sa unang bilang, kaya kong magtagumpay kahit wala ang tulong ng iba. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang sagot ay X. Pangalawa, maaari rin ako magtagumpay kung ako ay magsisikap na maabot ito. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Pangatlo, hindi ko kayang maabot kung ano ang naabot ng ibang tao dahil natatakot ako. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay X. Pang-4, ang mga matagumpay na mga Pilipino ay nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. At pang-5, alam ko kung sino ang mga Pilipinong nagbigay ng karangalan ngunit hindi ko sila tutularan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At para naman sa pagsasanay bilang 6, bilang isang bata, ano ang maaari mong gawin upang matularan ang mga mahuhusay na Pilipino sa kanilang tagumpay? Magbigay ng 3 sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. At narito ang mga halimbawa kong sagot. Una, gawing inspirasyon ang mga Pilipinong naging matagumpay. Pangalawa, maging masipag, matyaga at masikap upang maabot ang pangarap. At pangatlo, huwag susuko sa anumang pagsubok. Sa iyong sagutang papel,
buuin ang mahalagang kaisipang ito. Sagutan na natin mga bata. Ang pagpapahalaga sa magaling at matagumpay na mga Pilipino ay nakatutulong sa atin upang tularan at maging modelo ng kanilang pagtatagumpay. Ang mga kwento ng pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan ay kahanga-hanga. Ito ay may magandang epekto na dapat nating matutuhan sapagkat ang pagtulad sa mga mabubuting katangian ay isang susi sa pagtatagumpay din ng iyong sarili bilang isang Pilipino saan ka man naroroon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!